Kung bago ka pa lang sa hairdressing industry and plano mo mag-invest ng mga tools and equipment na gagamitin mo for your future clients, I highly suggest that you watch this video. This video will help you na makatipid in a way na tama yung mga tools and materials na bibilhin mo. And aside from that, mas magiging confident ka na mag-perform ng mga hair services dahil nga sa akma or tama yung mga tools and materials na gagamitin mo sa hair services mo. Hey everyone, this is Lady Calix, your trans hairdresser from Muntinlupa. Welcome to my YouTube channel, and for today's video, I'm gonna be showing you or ipapakita ko sa inyo yung mga tools and equipment na meron ako as a hairdresser. Just a disclaimer, hindi porket meron ka na ng mga tools na ito, basta-basta ka na lang gagawa ng mga hair services, basta-basta ka na lang magre-rebond, magkukulay, mag-bleaching. Hindi ganun yon, okay? You need to undergo pa rin ng mga trainings and seminars before you perform this kind of hair services. As a hairdresser, hindi mawawala yung PPE or personal protective equipment natin. This, number one is apron. Okay, so yung apron na to guys, actually, pina-order ko lang to sa classmate ko way back nung nag-aaral pa ako sa Technical Institute ng Hairdressing. Piliin nyo guys yung may bulsang apron para suksok na lang kayo ng suksok ng mga tools nyo after nyong gamitin. Kung walang bulsa yung apron nyo, chances are yung mga natapos nyong gamit, mga tools na or mga tools na nagamit nyo na is ilalagay nyo na lang yan kung saan-saan. So, pag gagamitin yan na ulit, hindi nyo na alam kung saan nyo na ilagay. Ang pili nyong apron is yung mas marami pang bulsa and mas malalaki. Since gagamit tayo ng chemical, may chance na matalsikan yung mga damit nyo ng chemical and mag-fade or magmancha yung chemical sa damit nyo. Number 2 guys, part pa rin to ng PPE ng mga hairdresser is itong gloves, okay? I have here 2 kinds of gloves. Itong gloves na to is ginagamit ko pag nagpla-plancha ako ng hair ng client natin. So, ito siya, dalawa siya. Dalawa siya sinusuot ko. One is panghawak ng plancha and ito naman is panghawak ng buhok. Pag na-plancha mo na yung buhok ng client natin is hindi mo na siya mahawakan ng ganun ulit kasi mainit na. So, may mga types of hair kasi na sobrang kulot and kailangan mo talagang lutuin ng plancha. So, ako, itong gloves na to is pinangahawak ko sa hair. Ito naman guys, I have here this one, the disposable plastic gloves. So, ginagamit ko to every time na hawak ako ng chemical at maglalagay sa buhok ng clients natin. Nung trinay ko na yung kulay blue or yung kulay black, yung parang manipis na silicone, hindi ko kasi napipil yung chemical. I mean, pag nilalagay ko siya, pag minamassage ko siyang ganun, parang hindi ko nararamdaman halos yung chemical na nilalagay ko sa buhok. So, that's the reason kung bakit plastic lang. Kasi, manipis lang to, feel na feel ko yung chemical na nilalagay ko sa hair ng clients natin. Number 3 guys is face mask. So, as a hairdresser, lalo na kung sensitive yung pang-amoy mo, I highly suggest that you buy a face mask. Kasi ako, sobrang sensitive ng pang-amoy ko. And actually, modern naman na ngayon. Ang dami ng produkto na hindi masakit sa ilong. Minsan, mapapatapat ka talaga sa gamot na sobrang tapang. So, minsan, gumagamit ako nito para ma-filter din kahit papano yung chemical na nalalanghap ko. So, yeah, buy this one kung sensitive yung pang-amoy mo. Okay, for our second part, it is our customer's PPE. So, tayo nga sa sarili natin, pinoprotektahan natin yung sarili natin from harmful chemicals, edi mas lalo na dapat yung customer natin.
So, number one, we have here good morning towel. Ito siya. Or kung gusto nyo bumili na lang kayo ng puti, meron sa palengke yung 4 pieces for 50 pesos or 100 pesos. This towel is yung towel na ilalagay dun sa batok ng ating client bago yung mga susunod na tools. So, the next tool na ilalagay is, where is this? Eto. This is a waterproof na cape. Ito siya. So, after ilagay yung towel, dito yung good morning towel sa batok ng client, ito naman yung ilalagay natin. I highly suggest na waterproof yung, water resistant or waterproof yung cape na ilalagay nyo. Ganyan lang siya kalaki, guys. Yung iba, nakikita ko, is naglalagay sila ng barber's cape. After ng towel, ilalagay nila barber's cape. And then, susunod na yung magnetic cape. So, yung for me kasi, yung barber's cape is hindi siya water resistant or waterproof. So, just in case na yun yung gagamitin nyo, yung chemical is pwede pa rin mag-penetrate dun sa balat ng customer natin. So, yeah, I highly suggest na bumili kayo nito. Cape na waterproof siya. Ganyan. Meron din naman ako dito nung barber's cape. Ito yung malaki na pag nagugupit yung mga lalaki or yung mga babae, ito yung ginagamit. Pero mas prefer ko to since ito nga is waterproof. Okay, so pag nilagay na natin yung towel and yung waterproof na cape, ang ipapatong naman natin doon is itong magnetic cape. Okay? So, etong magnetic cape natin, as you can see, kaya nga siya magnetic cape is may magnet siya dito. Ito siya, guys. Dumidikit lang siya. Dumidikit lang siya ng ganyan. Pero, I highly suggest na pag pinatong mo na to dun sa waterproof na cape, is i-fold mo dito sa unahan and then lagyan mo ng clip. Any clip na hindi naman nakakatusok sa customer natin. Kasi, hassle din to guys kapag lagi siyang nahuhulog sa batok ng ating client. So, lagyan mo siya ng clip sa unahan. And take note guys, before tayo mag-apply or mag-suot ng mga personal protective equipment dun sa ating mga customers, hanggat maaari kung pwede is patanggal muna natin yung mga alahas natin sa kanila. Baka kasi pag naglagay na tayo ng chemical is mag-fade yung mga kulay ng alahas nila. Or at some cases, may mga kilala ako na natanggal yung alahas ng customer dahil sa pagtanggal ng mga cape. Tapos, napagbintangan siya na magnanakaw. So, yeah, patanggal muna natin yung mga alahas ng customer natin para rin ma-avoid natin yung mga ganung pangyayari. Okay, our next tools naman, client's PPE pa rin, is itong earpad. So, nilalagay siya sa tenga ng mga client natin or ng customer natin. Pero ito kasi, for me, sinusot ko lang siya sa customers ko kapag magpla-plancha na ako. Pero may isasuggest ako sa inyo yung plastic na parang ear cup din siya na may garter nga lang. So, nilalagay siya dito sa tenga. Pag yun kasi may garter guys, as in, pasok na pasok siya dun sa tenga ng client natin. So, kahit yung likod ng tenga is hindi talaga malalagyan ng chemicals. So, eto, ginagamit ko lang siya pag magpla-plancha na ako para hindi mapasok. Tapos, yung ear cup naman na plastic na may garter na sinasabi ko is ilalagay ko kapag maglalagay ako ng mga chemical sa buhok ng ating client or ng ating customer. Okay. For our next tools na masasabi kong kailangan talaga natin is itong big or white tooth comb. This is a white tooth comb. So, ginagamit ko to before ako mag-apply ng chemical sa ating mga client.
So, usually, ginagamit ko kapag magtatanggal ako ng buhol sa mga client natin kasi mas madali na magtanggal ng buhol sa buhok ng customer kung malapad, guys, yung pagitan ng mga suklay nyo. Kasi, kung maliit yung pagitan ng mga suklay nyo, masasaktan yung customer. So, marami akong kilalang hairdresser na bukod sa mabigat yung kamay, yung tools na ginagamit is masisikip. So, pag basa pa yung buhok, buhol pa yung buhok, masikip agad yung ginagamit. So, yung customer na ang nahihiya na magsabing nasasaktan sila dahil nga dun sa maliliit na suklay na ginagamit nila. So, I highly suggest na bumili kayo ng ganitong klaseng suklay. Okay? For our next tools naman, guys, ito yung rat tail comb. Maganda to, guys, kapag magsa-section tayo ng hair. So, pag nalagay na natin yung PPE ng client natin na na-shampoohan na sila, na blow dry mo na, proceed ka na mag-apply ng mga chemicals, syempre, meron tayong sectioning na tinatawag. Mas maganda kung ito yung pang-section mo kasi mas precise yung magagawa mong section sa buhok ng ating customers. So, hindi lang doon, pag magla-plancha rin, guys, pag kukunin mo rin, susungkitin mo din yung mga buhok, pwede mo rin siyang magamit kapag magla-plancha ka na since paper thin nga lang yung pagla-plancha natin sa buhok ng mga customers. I highly suggest na bumili kayo ng ganito, guys. For our next tools, this is our tinting brush. Mas kilala bilang applicator ng tawag ng ibang hairdresser. So, yeah, eto siya. Pangkuha ng chemical. And then, ito naman pang supply. Then, imamassage mo na. So, this is our tinting brush. Bawat tools na ipinakita ko sa inyo kanina, guys, dalawa-dalawa yun. Meron yung kapartner, dalawa yun. Kasi nga, parang pag nawala yung isa, meron agad akong reserva. At hindi ako mangangarag kapag nawala yung isa kong tools. So, kung meron kayong budget, dalawa-dalawa bilhin nyo, mas maganda yun, guys. Mas ready kayo. For our next tools, dito naman nilalagay yung mga chemical. Ito yung mga mixing bowl. So, yan siya. Mas malaki, guys, mas maganda for me. Especially mahaba. Alam naman natin na pagdating sa ribbon, sa mga ganyang hair services, talagang mahaba yung buhok. So, maramihang chemicals yung kinukuha. Mas malaking ganito, guys, mas maganda. Yung EPSA yung bilhin nyo kasi matibay siya, guys. Makapal siya compared sa ibang mixing bowl. At saka ito, guys, may hawakan pa siya. So, if ever man na meron kayong junior stylist na aalalayan kayo, mas maganda na may hawakan kasi hindi to madudulas basta-basta. Lalo na kung wala kayong ng mga cart na maliliit, tapos hinahawakan nyo lang ng mani-mani yung mga mixing bowl nyo, I highly suggest na yung may hawakan yung bilhin nyo kasi madulas yung gloves. Lalo na pag nakahawak na tayo ng chemicals. Okay? Next naman, guys, na tools is sobrang importante nito pag magsa-section tayo ng hair ng ating mga customers. This is alligator or also known as crocodile clip. Mas makapit siya actually. Itong nabili ko. Mas makapit ang EPSA. Okay, guys, hindi pala to sponsored ng EPSA, ha. Ito lang talaga yung binili ko sa kanila. So, this is from my own money. Next tools naman, guys, na I would say talagang kailangan ng mga kagaya ko na beginner pa lang rin. Kailangan natin ng weighing scale. Kasi dito, natatadya ko talaga pag sinabing 1:1 lang ang chemical, ang colorant, sa oxidizer. 1:1 lang rin talaga. Mura lang to, guys. If I'm not mistaken, nabili ko lang to below 300 pesos sa Orange app. So, bumili kayo nito. Lalo na kung formulate pa lang kayo ng sarili nyong ratio or nag-experiment pa lang kayo sa mga color. Okay, next one naman, guys, is itong scissor. Okay, nabili ko lang to for about 250, less than 250 pesos. Tapos, pinahasa ko lang siya.
So, kailangan natin ito, especially pag nagre-rebond tayo. Hindi may iwasan na may dryness tayo makikita sa dulo. Or kaya naman, syempre, pag ang gusto lang rin ng client natin is haircut. So, yeah, kailangan natin may ganito tayo. Next one naman guys is yung heating cap. As of now, wala pa kasi ako nun dito. Naiwan ko yata dun sa isang bahay namin. Heating cap is yung parang plastic na ilalagay sa ulo. May garter din yun, ilalagay sa ulo. Ginagamit yun para mas mapabilis yung pagluluto sa buhok ng ating mga client. So, for example, nare-reband natin siya. Instead na 1 hour, yung aantayin pa natin, minsan naging 45 minutes na lang. Dahil yun dun sa heating cap na inilagay natin. So, mag-insert na lang ako ng picture dito sa video na to para nang sa ganun, may idea kayo kung ano yung tinutukoy ko dun sa heating cap na iyon or shower cap. Okay, dito naman tayo guys sa mga medyo mahal na product na nabili ko. Ito yung mga plancha sa buhok. This is the flat iron from AB Pro. And ito naman is Max Styler na plancha. So pag nagre-reband tayo, pag nag-Brazilian or hair spa, kailangan talaga natin itong mga to. Hair treatment, kailangan natin itong mga to kasi ito yung mag-uunat sa buhok ng ating mga client. I highly suggest din guys na pag bibili kayo ng plancha is yung heavy duty na yung bilhin nyo. Kasi mas mainit yun, mas maganda. Siyempre, depende pa rin tayo sa what do you call this? Sa texture ng buhok ng ating client. Etong AB Pro guys is yung maliit na plancha. I mean, maliit lang na plato ng plancha. Ito namang sa Max Styler guys is yung malaking plato. So, etong maliit, ginagamit ko to pag dun sa mga bandang anit, bandang batok ng ating mga customer. And ito naman is dun banda sa occipital or dito na sa crown area na buhok ng ating mga customer. So, if you want to have a review video on this product, pwedeng mag-comment kayo sa baba para gawan ko rin kayo ng video. So yan, makikita nyo rin na dalawa yung plancha na yan. Maganda rin kasi na, yun nga sinasabi ko nga sa inyo, pag nawala yung isa or nagkaroon ng sira yung isang plancha, pwede pang masalba yung buhok ng inyong customer gamit yung isang plancha. Okay. The next one naman guys na kailangan natin is blower. Okay. Dalawa rin tong blower ko guys. This one or these two came also from EPSA. Yan sila. So, perfect rin to guys. Laban na rin to kasi nagagawa niya naman talaga yung purpose niya. Dalawa rin siya guys para just in case masira yung isa, hindi ka mangangarag, hindi ka kakabahan kung anong gagawin mo sa customer mo. Hala, nasira yung blower ko, tapat ko na lang siya sa electric fan hanggang sa matuyo. Guys, matagal yon. Ang pag-blower, matagal siya. Alam niyo naman siguro yan. Minsan nga tumatagal pa yung iba ng 1 oras, 2 oras. Depende rin sa kapal ng buhok ng customer. And siguro depende rin sa technique, pero I highly suggest na dapat meron rin kayong mga nozzle ng blower nyo. Kasi, di ba, pabagsak ang buhok natin, pabagsak ang buhok ng customer. So, dapat palapad yung hangin na tutuyo sa buhok nila para mas mabilis. Kasi kung ganyan lang guys, parang nakatutok lang sa batok parang sa isang, basta pabilog lang siya na ma-absorb or maglalabas ng hangin, bilog lang siyang ma-absorb din sa buhok ng ating mga customer. Pero syempre, sabi nga nila, depende yan sa technique. Yung iba naman nakikita ko perfect rin naman yung gawa kahit na wala silang nozzle. Pero pag bumili kayo nito, automatic may nozzle na yun guys. So yan, EPSA rin ang tatak. Perfect dito guys, try nyo to.
So, last one naman guys, na nabili ko. Lately ko lang to nabili. Akala ko mahal siya, pero hindi pala. Kailangan ko nito kasi, yun nga, sabi ko nga sa inyo, thankful ako dun sa mga creator, sa mga hairdresser na nag-share ng kanilang mga color mixture sa buhok ng mga, sa ginagawa nilang buhok. So, bumili pa rin ako nito guys para kahit papano makapag-experiment ako ng sarili natin. Mahirap rin kasi na umaasa tayo sa ibang tao. So guys, disclaimer lang, hindi pa kumpleto itong mga tools na ipinakita ko sa inyo. These tools are helpful lang dun sa hair straightening, hair coloring, na hair services na ino-offer natin sa customer natin. So you can see, wala pa to ng mga pang hair perming and for hair cutting. Wala pa ako ng mga yon kasi eto muna rin guys yung binamaster ko for now. At kung nakaabot ka na sa part ng video na ito, thank you so much sa panonood. Please do subscribe my YouTube channel and comment down below kung naging helpful ba itong video na ito sa'yo. Once again guys, this is Lady Calix. Thank you so much for watching. Bye for now.